Mahal. Tingnan mo ang Cheongsam ni nanay, maganda ba? Bukas, isusuot ko itong Cheongsam para ihatid ka sa exam. Ibig sabihin, magwawagi ka. Ano sa tingin mo? Siyempre, nanay, pinakamaganda ka sa Cheongsam na yan. Noo, bukas, suot ko ang nick. Lahat ng sagot mo, tama. Sa bawat salita ko, siguradong perpekto ang marka. Ang tamis ng bibig ng noo natin. Nanay, noo, kuya. Hindi tulad ng iba, nakaharang lang, nakakairita. Inapi ba namin dito? Sino ang pinapakitaan mo ng ganyang damit? Wala po, nanay. Wala? Gusto mo bang sabihin ng iba na paborito ko si Nono? At masama ang trato ko sa'yo? Sasaya ka ba? Nanay, huwag po kayong mag-alala. Hindi sinasadya ni Ed, baka. Hindi lang niya gusto ang estilo ng pananamit natin. Huwag po kayong magalit. Ano ba ang alam ng batang galing probinsya tungkol sa fashion? May mukha pang musga sa amin. 15 taon kitang hinanap, ngayong nakabalik ka na. Sasalungat ka pa, nadala ka ng mga probinsyanong. Iyan, Nanay, huwag ninyong husgahan ang aking amang kinilala. mali ba ako? Hindi kasi kita pinalaki, kaya ang puso mo ay hindi sumasabay sa amin. Tingnan mo si Nono, kahit hindi ko siya. Anak sa dugo, napakabait at masunurin niya. Sandaang bises na mas mabuti kaysa sayo, ang tunay na anak. Tama. Sa ganitong paraan, si Noo, ang mas mukhang tunay na anak ng pamilyang Shen. Nanay, hindi niyo dapat isinama ang probinsyanong ito. Pinagsisisihan ko rin ang pag-uwi ko sa inyo. Anong ginagawa mo riyan, nakaharang? Umakyat ka na. Huwag kang lalabas hanggat hindi ka nagpapalit. Pumasok ka. Huwag kang lalabas kung hindi maayos ang damit mo. Gusto ko rin sanang magsuot ng maganda at disente. Pero itong tracksuit na ito ang pinakamaganda. Sa aking aparador. Apat na taon na ang nakalipas, ako nadukot noong bata. Ay sa wakas nakauwi sa mga magulang. Makalipas ang 15 taon, sa wakas ay nahanap ninyo ang nawawalang anak. Ano po ang nararamdaman ninyo ngayon, Jishen? Maraming salamat sa media at sa mabubuting loob. Sa wakas ay nakabalik ang aking anak. Ipinapangako ko. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para lubusang magbayad sala. Ang anak kong babae, siguradong hindi ko hahayaang makatanggap kahit kaunting pinsala. Sa sandaling iyon, akala ko ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Agad akong dinala ng mga magulang ko para makilala ang ampon nilang anak na babae. Noo, nahanap na namin ang ate mo. Ed, Ginamit nila ang dating pangalan ko para sa kanya. Shenyu. halika na. Kilalanin mo ang kapatid mong babae. Ginamit niya ang pangalan ko na buhay siya ng buhay ko. Halika na, oh. Ete, madalas kong marinig sa mga magulang ang tungkol sa'yo. Pero hindi nila ako kayang tanggapin. Ed, bakit mo ginagawa ito sa akin? Gusto ko lang magkaroon ng pamilya. No. Tulungan niyo siyang tumayo. Shenoo, kapatid mo yan. Ang tigas ng puso mo. Ayos ka lang? Tingnan natin kung may sugat. Halika. Para mapatahan ang kapatid, pinangakuan siya ng mga magulang na mananatili ang pangalang Shenoo at ako ang kailangang magpalit. Shenru. Mula ngayon, Shenruo na ang tawag sa'yo. Alam kong naiinggit ka sa kapatid mo, pero siya kasi ang pinalaki naming magkasama. Sana kayong magkapatid ay magkasundo. Wala akong ganoon. Sige, umuwi na tayo. Akala ko, kapag ibinigay ko ang pangalan ko, magkakaroon na ako ng kapayapaan. Hindi ko inakala, iyon pala ang simula ng impyerno para sa akin. Xiaoru. Noong una, kapag nagwawala si Shenoo, nakikipag-usap pa sila sa akin, pinapayuhan akong magpasensya.
Xiaoruo, ito ang kwartong prinsesa na. Espesyal na inihanda ng mga magulang para sa'yo. Gusto mo ba? Ang swerte mo, Ed. Tanging ang tunay na anak ng pamilyang Shen. Ang karapat dapat sa magandang kwartong tulad nito. Di ba? Ayos lang. Pa. Ma. Alam kong ampon lang ako. Hindi dapat ako humiling ng ganoon. Pero pa, ma, pakiusap, huwag niyo akong palisin. Pwede ba? No, paano naman kami magpapalayas sa'yo? Noo. Mga magulang, hindi nyo pwedeng dahil si Shenru. Ang tunay niyong anak. Favoritismo kay Noo, hindi ako sangayon. Kuya, ayokong mahirapan ang mga magulang. Noo, paano ito nahihirapan? Karapatan mo ito. Noo, mula pagkabata, kayo ang paborito namin. Ikaw ang pinakamamahal. Xiaoruo, ikaw ang Ed. Magpakumbaba ka sa kapatid. Sa susunod, gagawa kami ng mas malaki. At magandang kwarto para sa iyo, okay? Mas maganda pa rito, okay? Ang usapan nila ay naging utos. Ang pagtanggap ko ay naging kinaugalian. Naging normal na lang. Noo. Pa, Tito, hello. Hatid kita sa review center. pa, kasabay ko ang mga kaklase ko. Pwede mo ba silang isabay? Sige, sakay. Salamat po, Tito. Pa, Xiaoruo, ikaw. Pa, malilate na ako. Alis na tayo. Ako na. Xiaoruo, ihahatid muna kita. Susunduin kita mamaya. Hintayin mo ako. pa. Paumanhin, naka-off ang telepono. Paumanhin, naka-off ang telepono. Kailangan mong taxi. Manong, magkano papuntang Tianyuan Villas? 200. Manong, kulang ang pera ko. Pwede bang tawaran? Wala kang pera? Sayang ang oras ko. Manong. Kain na. Ang sarap ng luto ni Mama. Tikman mo ito. Nandito na ako. Ang lakas ng ulan. Bakit hindi ka sumakay ng taxi? Nagpapanggap ka ba para maawa sila? Ang bata mo pa, ang lalim ng iniisip mo. Mama, kuya, huwag ninyong sisihin si Ed. Siguro nasanay lang siya sa probinsya. Hindi pa siya sanay sa lungsod. May ubo ang kapatid mo? Linisin mo muna. Baka mahawa siya sa laming. Bilisan mo. Unang beses kong naramdaman na hindi ako kabilang sa pamilyang ito. Kumain ka ng hipon, mabuti ito sa katawan. Nanay, gusto ko pa ng pork ribs. Heto. Si Nono, palibhas ay pinagbigyan namin ng husto noong bata pa. Ikaw ang ete, dapat magpasensya ka sa kanya. Ito na lang huling rib, kay Nono na. Heto, may hipon dito, kain ka na lang nito. Allergic ako sa hipon. Allergic. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kahit siya ayaw sa luya. Inaayos pa ng pili-pili pero hindi mo naaalala na allergic ako sa hipon. Maaari pa akong mapanganib. Ang pagpapasensya sa kapatid. Parang naging batas na kailangan kong sundin habang buhay. Bukas na ang exam. Malamang dinala nila si Shenu. Kumain sa labas. Anak, espesyal akong umuwi ng tatay mo.
para samahan ka sa college entrance exam. Noo, ngayong nandito na kami. Buong pamilya ang susuporta, siguradong papasa ka. Sa universidad na gusto mo. Kapatid, naniniwala ako na ikaw ang pinakamagaling. Salamat nanay, tatay, kuya, gagalingan ko. Para maging top-notcher at magbigay karangalan sa pamilya natin. Sabi ko na nga ba, Sinoo? Ang magiging pinakamatagumpay sa pamilyang Shen. Tama, uwi na tayo. Bakit kinain mo yung tirang pagkain? Pag nakita ka ng tatay, akala niya pinagmamalupitan ka namin. Sinadya mo talagang kumain sa oras na uwi si tatay. Suot pa yung gusot mong damit, nagpapanggap na kawawa. Para magreklamo tungkol sa amin, di ba? Nanay, hindi po. Gutom lang talaga ako. Gutom. Bakit nung kumain kami sa labas kanina? Hindi ka sumama. Ngayon kumakain ka ng tira-tira. Hindi sinasadya. Ano pa ba? Gaano na ba katagal ang pag-uwi mo? Dala mo pa rito yung mga pangit mong ugali mula sa probinsya. Sinasadya mong sumalungat para mapahiya kami. Ay, sasabihin ko lang ng konti, nagpapanggap ka na namang may sakit. Shenruo, ang dami mong kaisipan. Tama na, huwag na kayong mag-away. Siya Oruo, huwag kang magalit sa nanay mo. Matapang lang ang bibig niya, pero mabait naman ang puso. Tingnan mo, sinabihan pa ako na bumili ng regalo para sa'yo. Siya Oruo, kailangan ng panahon para magkasundo. Kakabalik mo pa lang kasi, at ang nanay mo ay medyo istrikto. Kaya natural lang na may hindi pagkakasundo, pero sa susunod, gaganda na ang lahat. Halika, isusuot ko ito sa iyo, tatay. 4 na taon, hindi pa rin ako nakakasabay sa pamilyang ito. Gaganda nga ba sa susunod? Pero wala na akong susunod, tatay. Ako. May sasabihin ako sa inyo. Sabihin mo, Hintayin niyo ako sandali. Sage. Bakit kayo ganoon kabigay? Sabihin ninyo, ang gandang bracelet ang ibinigay ninyo kay Shenruo. Sinuno namin. Siyempre, sinuunuo natin ang pinakamaganda. Ito yung sports car na gusto ni Nuunu dati. Pagdating mula sa eroplano, agad akong pumunta sa 4S shop para magpa-reserve. Tatay, kumusta? Gusto mo ba? Gusto ko. Salamat, tatay. Mas maganda na ito. Nuunuo, magsumikap ka sa exam na ito. Para sa kangalan ng pamilya nating Shen. Hoy, Xiaoruo, kanina. Ano ba ang sasabihin mo sa akin? Nakatayo ka pa rin diyan? Umuwi ka na at matulog. Huwag mong istorbohin ang pahinga ni Nuno namin. Tama na, huwag masyadong magsalita. Xiaoruo, anuman ang problema. Pagkatapos ng exam, bukas na lang pag-usapan. Maaga pa, matulog na kayong lahat. Ang mga taong bigay, hindi kailanman aamin na sila'y bigay. Sasabihin lang nila na maging masunurin ka, mas maging masunurin pa. Pero hindi ba ako sapat na masunurin? At ang aking pagsunod, ano ang napala ko? Sa kalagayan ninyo, mas mabuting pumunta ang magulang ninyo. May ilang bagay na kailangang linawin sa pamilya. Doktor, maaari ninyong sabihin sa akin ng direkta. Ang mga magulang ko, abala sila, hindi makakalabas. Ang mga indicator ng kidney failure ninyo ay nasa critical na antas na. Mabilis na bumababa ang lahat ng funksyon ng katawan ninyo. Makakaya ko pa bang makagraduate? Nen, huwag kang mag-asam ng labis. Pinakamarami. Ilang araw na lang ito. Bukas na ang exam. Kapit lang, katawan ko, pakiusap, ayaw ko pang mamatay.
Ngayon na ang exam, bakit hindi ka pa bumangon? Ang init-init ng panahon, ang kapal-kapal ng suot mo. Nagmamaktol ka ba sa akin? Pinagtatayaan mo ba ang kinabukasan mo para lang magalit sa akin? Pinaghirapan kitang mabuhay, ina. Ako pa, nagkaroon ako ng kaaway na anak. Nanay, nasaan ang almusal ko? Ay, anak, darating na si nanay. Wala akong oras sa'yo ngayon. Bahala ka kung mamatay ka. Amy, kung kaya mo, huwag kang pumasok sa exam ngayon. Punyeta ka. True. Nandito na si nanay. Ayan, Tia, bakit ka nandito? Hindi ba't college entrance exam ngayon itong dalawang bata? Humiling ako ng 2 blessing charm para swerte. Heto, salamat, Tia. Ay, nasaan si Xiaoro? Nagtatampo sa kintong batang to, hanggang ngayon hindi pa bumangon. Anumang gawin, ang bagal-bagal. Para siyang galing sa mahirap, hindi talaga kamukha ng pamilya natin. Ilang taon siyang nagsumikap para sa araw na ito. Hindi siya ganoon kasuwel, di ba? Amy, sinadya niyang piliin ang araw na ito. Gusto lang niyang pasamain ang araw ko. Titingnan ko siya sa taas. Xiaoro, papasok na si Tia. Xiaoro, huwag kang matulog. Malaking araw mo ito ngayon, hindi ka pwedeng mahuli. Xiaoro, kinain ba ng aso ang pagiging disiplinado mo? Nandito ang nakatatanda at kinakausap ka, hindi ka man lang bumangon sa kama. Talagang hindi ko alam kung paano ka pinalaki ng mga taga-probinsya. Baka may sakit siya. Hindi ganoong klase ng bata si Xiaoro. Nakakumot ng ganito, baka nilalagnat? Huwag mo siyang pakialaman, ganyan na siyang kalaki. Kung may sakit siya, bakit hindi niya sabihin? Hayaan mo siyang magdrama dito. Kung mahuli siya sa exam, bumalik siya sa probinsya at magsaka. Huwag mong sabihin yan kay Xiaoro. Titingnan ko kung gaano katigas ang buto niya, gaano katagal siya magtitiis. Hindi ba't may pasok ka bukas? Umalis ka na. Xiaoro, hiling ko sa'yo na pumasa ka ng mataas. Ilagay mo na lang diyan. Umalis na tayo. Noo-noo, kamusta ang exam? Mabuti naman. Wala sigurong problema. Sabi ko na nga ba? Tiyak na makakapasa ang ating noon sa Peking o Tsinghua. Baka pa nga, top score siya. Kuya, hindi pa tapos ang exam kahit hindi pa tapos. Tiyak na maganda rin ang naging exam ng ating nono. Tama, noo-noo, ang humble mo naman. Pagkatapos ng exam, maghahanda ako ng magarang celebration para sa'yo para malaman ng lahat kung gaano kagaling ang kapatid kong babae. Nag-book na si tatay ng flight, pagkatapos ng exam, diretso na tayong mag-anak. Sa Maldives para magbakasyon. Talaga, tatay? Ang galing. Ay, nasaan si Xiaoro? Hindi ko alam kung paano siya pumasa sa exam. Bakit mo siya iniisip? Walang kwentang babae yan. Kahit anong gawin niya, vocational school lang ang bagsak niya. Paano naman may halin tulad kay Nono? Tama. Magaling mag-aral si Nono. Magiging government employee, yan sa hinaharap. Ingatan mo ang mga sinasabi at ginagawa mo. Huwag kang basta-basta. Makasira sa kinabukasan ng kapatid mo. Tingnan mo naman. Pagpasok sa bahay, diretso higa sa kama. Mas masigla pa ang baboy kaysa sayo. Si Nono naman. Pag-uwi, diretso sa kwarto para mag-review. Tuwid na landas ang pinupuntahan niya. Ikaw, tingnan mo. Bagsak na bagsak ang grado, tamad pa parang uod. Ikaw ang sinasabi ko, hindi mo ba naririnig? Ikaw. Ano itong amoy? Ang baho. Hindi ka na naman naligo, no? Sabihin mo, gaano nakatagal kang umuwi, hindi mo pa rin maalala maligo araw-araw. Nakakainis talaga. Mga masamang ugaling galing sa probinsya. Kailan mo ba mababago to? Pwede bang sa susunod? Huwag ka nang magpahiya sa pamilya natin. Ang sayaw mo, kailangan kong i-video at i-post sa Facebook para makita ng mga kaibigan nila ang ibang mukha ng ating ice queen. Huwag. Huwag mong i-post. Burahin mo yan. Burahin.
Aray, ang baho naman nito. Miss Xiaoruo, nasa loob ka ba? Miss Xiaoruo, sumagot ka naman. Baka may nangyari sa kanya. Aray. Nanay, tatay, kuya, nono. Dumating na ang ating future college student. Congratulations sa ating nono, tapos na ang exam. Bagay na bagay sa anak ko ang bulaklak na to. Salamat, nanay. Hirap na hirap ka, mahal. Tana, diretso na tayo sa airport. Si Ed, hindi ba siya sasama sa atin sa biyahe? Ilang bisis ko na siya tinawagan, hindi sumasagot. Mukhang galit pa rin yan sa nanay mo. Ako nga, nasobrahan sa pag-spoil sa kanya. Hayaan mo lang siya ng ilang araw, tingnan natin hanggang kailan. Si ate naman, para namang hindi para sa kanya ang lahat ng ginawa ni nanay. Ikaw pa rin, nono, ang pinakamabait. Kung kalahati lang ng kabaitan mo ang meron si Shenruo, hindi sana ako nag-alala ng ganito. Huwag na natin siyang pag-usapan. Samahan natin si Nuonuo. Pa, magrelat. Tana, baka mahuli tayo sa flight. Tita Zhang, anong nangyari? Madam, pwede po ba kayong bumalik? Nag-alala ko kay Miss Xiaoruo. Maaring may nangyari sa kanya. Ano? Anong nangyari? Tumawag si Tita Zhang. Isinara ni Ruoruo ang sarili sa kwarto. Ayaw lumabas kahit kumatok. Ano nang magagawa niya? Nag-aarte lang yan. Hindi ba siya pumunta sa exam? Ano nang importansya? Sa utak niya kahit pumunta siya. Kahiyan lang sa pamilya Shen. Tinawagan ko na ang locksmith. Umuwi na tayo. Tay, matanda na siya. Mamamatay ba siya sa kwarto? Ikaw, anak, paano mo nasabi yan? Baka galit pa si At kay mama. Kaninang umaga, nakita ko siya. Tinanong ko kung sasabay sa exam. Sinigawan niya ako, wag mo akong pakialaman. Tapos bumalik sa kwarto. Ano? Ayan, sinabi ko na. Walang kwenta talaga. Bastos na babae. Walang utang na loob. Sa ganitong panahon pa siya nagkagulo. Bakit nagkaroon ng ganito ang pamilya Shen? Pagbalik ko, papagalitan ko siya. Shenruo, bakit hindi ka pa pumupunta sa exam? Kung nagkukunwari ka para maawa sila. Huwag kang umasa. Lalo ka lang nila kamumuhian. Shenruo, naririnig mo ba ako? Sige, kung ayaw mo, huwag na. Baka gusto lang ni Et ng atensyon ni mama at papa. Kalokohan yan. Mahalagang araw, nagloloko pa siya. Bahala na, wala namang kwenta yan. Tama. Buti na lang matalino ang noo namin. Bilis, traffic. Hindi maghihintay ang eroplano. Tama, sige na. Sakay na. Sige. Salamat, Manong. Hello, madam. Nabuksan na ang pinto ni Miss Xiaoruo. Zhang, huwag mo nang pakialaman si Shenruo. Pag-isipan niya yan mag-isa. Ito. Pero sa kwarto ni Miss Xiaoruo, huwag kang makialam. Gawin mo lang trabaho mo o tatanggalin kita. Sek. Madam. Nakontak na. Paano pwedeng tirahan ito? Ay, Ginoo at Ginang Shen. Sa wakas nakauwi na kayo. Hoy, sa totoo lang, may problema ba kayong property management? Nagbakasyon lang naman kaming pamilya ng matagal na. Tinawag niyo kami dahil dito. Nakakainis talaga. Tama. Kakatapos lang ng exam ng anak ko, naghihintay para mag-relax. Hindi ba pwedeng pagbalik na lang namin pagkatapos ng bakasyon? Pasensya na talaga, Ginang Shen. Pero wala kaming magagawa. Amuyin nyo yung amoy sa bahay nyo. Mas mabaho pa sa kubeta. Tapos nagpasyal pa kayo? Ang sama ng bibig mo. Halika, amuyin mo. Buong subdivision. Bumaho dahil sa inyo. Apos kayo pa ang galit? Sigurado si Shenruo ang may gawa nito. Yun ang malas. Simula nang umuwi si Shenruo mula sa probinsya, dinala niya ang mga masamang ugali niya. Hindi nagbago. Walang ginawang tama. Puro problema lang. Nakakagalit. Tumigil na kayo. Buksan na natin at tingnan.
Si Shenruo na yun, kahit aso na lang ang alaga ko. Umalog man lang ang buntot sa akin. Pero siya, araw-araw, puro gulo lang. Shenruo, ano ba ang ginagawa mo diyan sa loob? Lumabas ka nga rito. Tingnan nyo. Ano yon sa sahig? Nakakadiri naman ito. Nakakahiya. Ah, Patay na tao. Paano nangyari ito? Hindi mangyayari sa anak ko to. Hindi mangyayari to. Nunuo, Xiaoheng. Palabasin nyo silang lahat. Lumabas na kayo, huwag nang tumingin. Lumabas kayo. Sandali. May report kaming natanggap na may nangyaring krimen dito. Ayon sa proseso ng batas, kailangan naming isil ang lugar at kumuha ng samples. Mangyaring makipagtulungan. Mga pulis, ang namatay ay aming sariling anak. Nasa amin siya palagi, sa harap namin. Nakikita namin ang bawat galaw niya. Hindi pwedeng pinatay siya. Impossible. Tatawagan ko na ang punerarya para dalhin at ikremete, para hindi na kayo mag-imbestiga. Kung palagi nga siyang nasa harap nyo, bakit ilang araw nang patay? Hindi nyo napansin? Tama. Amoy na, hindi nyo alam. Hindi namin alam kung paano kayo naging magulang. Ayami, yung sinabi mo, kung ilang araw na lang ang huli, kinain na sana ng mga uod. Wala nang natirang buto. Ang saklap naman ng nangyari sa batang to, na wala nang hindi man lang alam kung ano ang nangyari. Yung mga magulang niya, kasama ang ampon nilang babae, nasa labas nag-enjoy sa bakasyon. Ni hindi man lang nila alam na wala na siya. Saan ka nakakita ng mga magulang na ganun? Nakakalungkot at nakakagalit talaga. Kasalanan ko to, ako ang may kasalanan sa kanya. Anong sinabi mo? Ma. Mga pulis, misunderstanding lang yan. Siguro na stress lang bigla si nanay. Nalito lang kaya nakakalat ng salita. Paano niya papatayin ang sarili niyang anak? Imposibleng mangyari yon. Kasalanan ko. Ay, ma. Dalhin niyo na siya sa ospital. Kayong tatlo, sumama kayo sa akin sa presinto para magbigay ng detalyado sa laysay. Sage. Xiaoru. Namatay si Xiaoru sa sakit. Wala akong kinalaman doon. Maaari ba magpakatao ka naman? Uminom ka ng tubig. Wala akong kinalaman. Anong ginagawa mo? Ikaw. Ikaw ang pumatay kay Xiaoru. Ikaw ang laging nang api sa kanya. Ikaw. Patay na siya, magpakatao ka naman. Huwag ka nang magwala. Nung buhay pa si Xiaoru, ganiyan ko siya tratuhin. Sinuntok ko pa siya, sinampal, sinipa. Napakaliit pa niya. Gano kaya siya kasakit? Kinain ng mga uod ang kamay niya. Dugo, dumadaloy ng dumadaloy hanggang sa maubos. Ikaw na lang ang magwala diyan. Xiaoru, ako ang may kasalanan sa iyo. Mali ako. Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay. Dapat akong mamatay, Xiaoru. Ito yung autopsy report ni Shenruo. Sanhi ng pagkamatay, malubhang kidney failure. Hindi homicide. Ano? Kidney failure? Paano siya nagkaroon ng kidney failure? Ba't namin hindi alam? Kayo na ang magsabi. Nagiging ka ba? Kahit report yan. Pinag-alinlangan mo ba ang profesionalismo namin bilang mga forensic expert? Bukod pa rito, nakakita kami ng maraming pambihirang kinain sa kanyang tiyan. Maraming buhok, karton, plastic, at mga basag na salamin at pako. Ang kanyang tiyan ay doble ang laki kaysa sa karaniwang tao. Siguradong ito'y masamang ugali na nakuha ni ate noong nasa probinsya pa siya. Buti na lang hindi ito kumalat. Kung hindi, ano na lang ang sasabihin ng iba? Sasabihin nilang inaapi namin siya. Palagi na lang gumagawa ng kakatuwang bagay si ate. Hindi yan masamang ugali. Ito'y pika, dulot ng depression. Itinuturing mo ba talagang kapamilya siya? Paano mo nasasabi ang mga ganitong malamig at masasakit na salita? Ako ang pumatay kay Xiaoru. Ako ang may kasalanan.
Kung may konting konsensya pa kayo, kunin na ninyo ang katawan niya at ilibing ng maayos. Ako. Tay, umalis na tayo. Parang nakakatakot dito. Tara na, bilis. Xiaoru, Xiaoru. Xiaoru. Hoy, anong ginagawa mo? Aw naman. Tay, talaga bang dadalhin natin ang labi ni Ed? Anong dadalhin? Hindi malinaw ang pagkamatay niya. Paano kung bumalik talaga siya para maghiganti? Tay, talaga bang babalik siya para maghiganti? Mahina ang loob niya. Hindi niya kinaya ang pressure. Siya ang nagpakamatay. Bakit kami ang sisihin? Anong gagawin natin? Pag uwi natin, maghahanap ako ng maasahang manghuhula. Tingnan natin kung ano ang dapat gawin. Anak kong Xiaoru, ang mabuting anak ko. Xiaoru. Nanay, anong ginagawa mo? No, ibalik mo. Ang kwartong ito kay ate, pwede ba? Para kay ate talaga ang kwartong ito. Ibalik mo kay Ed, pwede ba? Nanay, anong ginagawa mo? Anak ko, ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Kukunin ko para sa'yo. Kunin ko ang mga gamit. Ninuno para sa'yo, pwede ba? Pwede ba? Nanay, nababaliw ka na talaga. No, Xiaoru. No. Nanay, tumigil ka nga sa pagpapanggap. No, kasalanan ko. Nagkamali ako. Hindi dapat ako bumili ng mamahaling cake para sa kapatid mo. No, alam kong mali na. No. Aray, Ang batang si Nono, talagang hindi niya matatanggap si Xiaoru. Paano na kaya ang mga araw na darating? simula pagkabata, si Xiaoru ay naghirap sa probinsya. Ngayon, sa wakas ay nakuha na natin siya dito. Lahat ng kanyang pangangailangan, handa na. Malaking biyaya na yan para sa kanya. Ang batang si Nono ay maselan ang isip. Maliit na bagay lang, iniisip niya ng matagal. Mukhang kailangan kong magbigay ng pansin dito. Huwag sana magkaroon ng problema. Paano kung magkaroon siya ng mental health issue? Mahirap na yon sa hinaharap. Habang wala si Noruo, binilhan kita ng cake ng nanay. Sabi masarap daw ang cake dito. Sige, buksan mo na. Huwag mong ipakita sa kanya. Maligayang kaarawan, Xiaoru. Salamat, nanay. Xiaoru, huwag kang magalit sa nanay. Ang kapatid mong ito, laging sinospoil. Ikaw ang ate, kaya magpakumbaba ka na lang. Para sa akin at sa tatay mo, pwede ba? Ang bait talaga ng aming Xiaoru. Ikaw, probinsyana, karapat-dapat ka bang kumain ng ganyan? No. Karawan ng ate mo ngayon, kaya ko binili ang cake. Nanay, nangako ka sa akin, ako lang ang mamahalin mo. Niloko mo ako. No, anong ginagawa mo? Huwag mo akong takutin kung mangako ka sa akin. Na ako lang ang iyong mamahalin, ako lang. Pangako, sige, ibaba mo, ano man ang gusto mo. Impossible. Paano naging problema si Xiaoru? Bakit siya mag-isip ng ganon? Isa lang siyang batang galing sa probinsya. Impossible. Hindi siya ganoon ka-sensitive. Anong nangyari? Tatay, si nanay, nababaliw na siya. Dalhin na natin siya sa mental hospital. Anong sinasabi mo?
Nuo, samahan mo ang nanay mo sa kwarto. Anong hinihintay mo? Hindi si Xiaoruo, hindi. Hindi si Xiaoruo. Hello, magulang po ba ni Shenruo? Sino po kayo? Ito po si Dian Zhao Mingyuan ng Tsinghua Research Institute. Personal po siyang dumating para anyayahan si Xiaoruo na sumali sa aming institute, ang Kinglan Research Institute. Isa ito sa pinakamahusay sa bansa. Kilala rin sa buong mundo. Napakaraming matatalino ang gustong pumasok diyan. Pero, sa totoo lang po, kakatapos lang ng high school ng anak ko, di pa nakakapasok sa kolehiyo. Baka po nagkakamali kayo? Hindi po mali. Ilang taon na ang nakalipas, may isang mali sa isang research paper na nailathala ko. Si Shenruo ang unang nakapansin. Nag-email pa siya sa Kin para ituro. Mula noon, nag-uusap na kami sa email, sa mga akademikong usapan. Napakaganda ng mga ideya niya, nakakapagbigay inspirasyon. Si Dian Zhao, ilang taon nang nakatuon sa marine design. Halos 10 taon niyang ginawa ang paper na yon. Mahirap nang maintindihan ang laman. Pero si Shenruo, hindi lang naintindihan. Nakapagbigay pa ng maaming mahahalagang puna. Maaming anggulo na kahit si Dian Zhao ay nabigla. Talento talaga. Bihira makakita ng ganyan. Totoo po. Sa fluid dynamics, pinakamagaling siya sa mga nakita ko. Sa aming mga usapan, napag-usapan namin ang maaming paksa. Maami siyang naitulong. Napagkasunduan namin paggraduate niya. Anyayahan siya sa Kinglan Institute para tumulong sa mga design project. Ang imbitasyong ito ay pagkilala sa kanyang talino at tagtupad sa aming pangako. Nakita ko na dati si Shenruo na nag-aaral ng kung ano. Siya kaya talaga ang hinahanap nila? Ero. Patay na si Shenruo. Nandito po ba ngayon si Shenruo? Sandali lang po, tatawagin ko siya. Sige. Nuo, tumango ka lang mamaya. Huwag kang magsalita. Bilisan mo. Nuo. Ito si Dian Zhao, ang nakakausap mo. Tungkol sa ship design. Dumating si Dian Zhao para anyayahan kang sumali sa Kinglan Institute. Dian Zhao, paalam lang po. Pinalitan na po ng pangalan ng anak namin. Shenruo na po ngayon. Nuo, pangako. Ito na ang aking anak na babae. Shenruo, tama ba? Ikaw ang unang taong binisita mismo ni Dian Zhao. Ipinapakita nito ang pagkilala ng aming institute sa iyo. Hindi lang ito salita. Nuo, gusto mo bang sumali sa Kinglan Research Institute? Hindi nyo ba'y tatanong ang mga grado ko? Ang napili ni Dian Zhao, siguradong magaling. Pero kung maging top scorer ka sa college entrance exam, pwede kang sumali ng direkta. Walang exam. Top scorer. So, kamusta ang mga grado mo ngayong taon? Ako. Ano yan? Tingnan natin. Ano to? Ikaw si MR Shen? Ako si... Kamusta? MR Shen, congratulations. Ang anak mo, naging top scorer sa buong bansa. Dati, nag-estimate si Nuo ng score niya. Sabi niya, hindi maganda. Ngayon, bigla na lang naging top scorer. Tingnan mo, ito ang acceptance letter mula sa King B University. Paano? May problema ba sa letter? Ako. Wala, masyado lang kaming masaya at excited. Mas masaya pa to, tingnan mo, ang lungsod. Nagbigay ng 20,000 scholarship para sa top score. Sabi ko na, si Shenruo, talagang may kakayahan. Ngayon, naging top scorer pa sa buong bansa. Congratulations, Dian Zhao, yung sinabi nyo. Tungkol sa pagpasok ni Nuo sa Kinglan Institute, totoo pa ba? Siyempre naman. Ang galing. Salamat, Dian Zhao. Dad, ano ba talaga nangyari? Hindi ko kilala si Dian Zhao. At ang pangalan sa acceptance letter.
Kapatid ko, si Shenro, yon. Mukhang si Shenruo ang hinahanap ni Zhao Mingyuan. Ibig sabihin, kapatid mo. Ano? Paano? Alam ko na to. Si ate ang tunay niyong minamahal na anak. Pag may maganda, siya ang laging naalala. Paano mo nasabi yan? Sa mahabang panahon, paano kami ng nanay mo sa iyo? Hindi mo alam? Bakit mo sasabihing si At ang inimbita ni Dian Zhao? Kanina, imbitado ako mismo sa institute. Ngayon, biglang siya na? Bakit? Noong nakaraan, nakita kong may kausap ang ate mo sa ibang tao. Siguro si Dian Zhao yun, kaya nga nakuha mo ang slot sa Research Institute. At si Dian Zhao mismo ang nagimbita. Dapat talaga. Ang et mong si Shenruo yon. Paano nangyari yon? Hindi nga siya nag-take ng college entrance exam. Paano siya naging top-notcher? Baka namatay siya pagkatapos ng exam. Saka, magkahawig naman ang pangalan ninyong dalawa. Posible rin na nagkamali sila. Tama ka diyan. Patay na nga ang et ko. Paano na ang slot? Sa tingin ko, ito na ang tadhana. Anong ibig mong sabihin? Sa huli, ang ate mong si Shenruo. Dugot laman pa rin ng pamilya Shen. Sa pagpanaw niya, nagawa niya ang huling malaking bagay para sa amin. Para matatag na ang pamilya Shen. Maging leader sa industriya. Nuo, tandaan mo ito. Shenruo man o Shenyo. Mula ngayon, isa na kayo. Nuo, pagdating mo sa institute, magsumikap ka, ipagmalaki mo ang pamilya Shen. Sisikapin ko po. Ang anak ko, ang galing-galing. Huwag kang mag-alala, ma. Mag-al Shenyo. Dian Zhao. Xiaoru, nanay mo ito. Xiaoru. Ma, anong sinasabi mo? Patay na ang et ko. Huwag kang magkakaganyan, nakakahiya sa iba. Tigilan mo yan, pwede ba? Ma'am, Nanay mo ako, Xiaoru. Anong nangyayari? Pesensya na, Dian Zhao. Nakakamatay lang ng panganay naming anak. Hirap tanggapin ng asawa ko. Na-stress siya kaya? Ikaw pala? Magkakilala kayo? Ah, ganito po, Ginu at Ginang Shen. Nagbakasyon kayo kasama ang ampon ninyong anak, habang ang tunay ninyong anak, hindi naagapan at namatay sa bahay. Ako po ang forensic examiner na nag-asikaso ng kaso. Ginoong Shen, diretso lang magsalita ang junior ko. Walang paligoy-ligoy. Noong nasa Kingland Research Institute pa siya, siya ang pinakabatang core researcher. Pagdating sa talento, wala pang makakatalo sa kanya sa buong institute. Forensic examiner bay. Ito ang katawan ng bata. Bakit kamukha ni Xiaoru? Ito ang aking inaanak na si Chen Wanning. Unang araw niya ngayon sa Pinglan. Ipapasyal ko siya para maging pamilyar sa lugar. May iba pa ba kayong tanong? Wala. Paalang siyang katulad ng panganay kong anak. Medyo kamukha. Mali ang tingin mo, Ji-Shen. Hindi naman kaya ni Wanning na maging anak mo. Masyadong mataas ang iyong estado. Ah, Dr. Bai, ang sinasabi mo naman. Ano ba iniisip ko, Shenruo? Patay na siya, at nakita natin mismo. Paano siya biglang lilitaw? Siguro napapagod lang ako. Malabo lang mata ko. Sa loob ng 20 taon sa Kinglan. Mahirap makapasok dito. Bihira ang magagaling na estudyante, pero ngayon, pareho silang may talento, at pareho pa ang field na pinag-aralan. Haha! Talagang tadhana ito, Huimin. Ito na lang, magkaroon sila ng paligsahan. Parang welcome party. Una, para mabilis silang maka-adjust sa kolehiyo. Pangalawa, para makita natin kung gaano sila kagaling. Ano sa tingin mo? Okay lang sa akin. Bahala ang inaanak ko. sumasang-ayon ako. Ikaw, Shenyo? Matagal nang hindi inaatake si nanay. Bakit niya biglang nakilalang si Shenruo? Baka naman. Nuo, tinatanong ka ni Dian Zhao. Ete, hindi ba mainit sa pakiramdam ang magmask sa tag-init? Tanggalin ko na ito para sa iyo. Anong ginagawa mo? Bagong opera lang ang inaanak ko. Huwag mong tanggalin ang mask. Pesensya na, Dr. Bai. Ang anak ko, namimiss lang ang kanyang ate. Nagpadala lang ng damdamin.
Sana maunawaan mo. Maga kasing namatay ang ate ko. Nakita ko lang siya. Parang ate ko talaga. Napaemosyon lang ako. Talaga? Noong kumuha kami ng statement sa mga kapitbahay, sabi nila, hindi naman kayo magkasundo ng kapatid mo. Hahaha. Nuo, nambubuli ka na naman kay Xiaoruo. Nanay, anong sinasabi mo? Tumigil ka na, huwag kang magpahiya sa akin. Shenyo, tungkol sa mungkahi ko. Ano ang masasabi mo? Wala akong masabi. Ikaw ang bahala. Sa Lunes na ang kompetisyon, ngayon pa lang mag-aral. Hindi ko alam kung abot pa. Siya pala. Baka sa kompetisyon sa Lunes, mananalo ako ng walang laban. Huy, Chen, ang swerte naman nagkita ulit tayo. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Chen, nagbabati lang naman ako. Bakit ang sungit mo? Lumayo ka sa akin. Wala bang kasama ang ninang mo? Narinig ko, dati siya at si Dian Zhao. Ang tawag ay Twin Stars ng Kinglan. Pero dahil sa kalokohan, tinanggal siya sa paralan. Narinig ko rin yan. Sino ang hindi nakakakilala sa Twin Stars noon? At sabi nga, mas magaling pa si Bai Huimin kaysa kay Dian Zhao, pero nagkaanak ng hindi kasal. Kaya nasira ang kinabukasan. Nakakahiya ang ganitong tao sa akademya. Ngayon, gumagamit pa ng daya. Pinasok ka dito sa Kinglan. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Para lang makipagkaibigan. Wala na siyang prinsipyo. Ninang. Hindi kaya siya ang anak sa labas ni Bai Huimin? Hala, baka nga. Marumi ang isip nyo, kaya marumi ang nakikita nyo. Mainit, naka-face mask pa. Takot makita o takot sa ano? Kaya mo ba magubad niyan? Sino ka ba? Bakit kita pakikinggan? Mukhang may tinatago ka. Nananapak ka pa. Desperada na talaga. Ang mga babae ngayon, tamad. Bata pa, gusto na ng madaling paan. Sumusunod sa mayaman at may kapangyarihan. Kung ako magulang niya, babasagin ko ang binti niya. Lahat tayo, naghirap para makapasok sa Pinglan. Tapos ngayon, may pumasok na ganyan. Tama ba yon? Ilang taon tayong nag-aral. Tapos sila ang magiging daan nila? Lumayas ka sa Kinglan. Ako ang top-notcher ng buong bansa. Ikaw. Hindi karapat-dapat makipagkompetensya sa akin o manatili dito. Kailan naging top-notch ng buong bansa si Shen Nuo? Tama, hindi karapat-dapat. Lumayas sa Kinglan. Lumayas. Ang katulad mo, hindi karapat-dapat sa kompetisyon. Kung marunong ka, umalis ka na. Kung hindi, i-post ko na lang itong video online para hindi ka na makataas ng ulo habang buhay. Hawakan mo siya, tingnan natin ngayon. Kung ano ka talaga. Bitawan niyo ako. Ano ang ginagawa nyo? Nagkagulo pa kayo sa cafeteria. Ayaw nyo na bang manatili sa Kinglan? Siya po, may masamang ugali, hindi siya katanggap-tanggap. Bakit siya nasa Kinglan? Hala, ito. Hindi ba si Chen Wanning? Bilis. Ayos ka lang ba, Chen? Hindi niyo po alam, itong si Chen Wanning. Ang relasyon niya kay Forensic Bai, hindi lang basta ina at anak. Si Chen Wanning ay ang tunay na anak ni Forensic Bai. Tumahimik ka. Ang Kinglan ay institusyong pang-agham. Lahat ng pumapasok ay pinili sinala mula sa pinakamahuhusay. Walang ganong kalokohan. Huwag kayong magkakalat ng sismis. Mali ba ako? Kung malinis siya, patunayan niya sa resulta. Ipakita lang niya ang kanyang resulta sa college entrance exam. Maniniwala kami. Ipakita niya ang transcript. Kung hindi, hindi kami maniniwala. Tingnan natin.
Kung ipagtatanggol mo lang siya ng ganyan, baka masaktan mo ang puso ng mga estudyante. Paano ka magiging kapanipaniwala sa Kinglan? Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Tanggalin mo lang ang face mask. Gusto namin makita ang background check mo para malaman kung talagang karapat-dapat kang pumasok sa Pinglan. Takot ka? Kung ganon, umalis ka na lang. Huwag ka nang magpakita. Umalis ka, umalis ka, umalis ka, umalis, 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 umalis ka, umalis ka, umalis ka. CJ, tatanggalin ko. Grab ito, bilis, dalhin sa klinik. Nagbuli pa sa harap ko. Wala ka talagang respeto. Hindi ko sinasadya. Shen Yu, magbawas-bawasan ka. Kung hindi dahil sa pambihira mong talino, matagal na kitang pinalayas. Sa ngayon, babala muna sa'yo sa loob ng institusyon. AME. Sa kompetisyon sa makalawa, huwag mo akong bigiin. Chen Wanning, hintayin mo ako. Wanning. Kumusta si Wanning? Tingnan natin kung gaano kalala ang sugat. Ay, ayos lang yan, ina. Maliit na away lang. Wala na silang takot sa batas. Hindi, kailangan kong magreklamo sa pulis. Hindi pa ngayon, ina. Malapit na ang paligsahan ng kaalaman. Panahon na para maghanda ng sorpresa para sa kanila. Desidido ka na? Ang tinatawagan ay naka-power off. Ang tinatawagan ay naka-power off. Hoy, may nangyari. Chiaoru. Dalhin mo sa ospital. Halika, halika. Saan ako? Nasa langit na ba ako? Aray ko po. Anak ko, bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Ngayon. Anong oras na? Alas 8:30 na. Chiaoru, kakagising mo lang, magpahinga ka sa kama. Ngayon ang college entrance exam. Kailangan kong sumali. Sige, ihatid kita ng sasakyan. Ina. Sige, ina. Buti na lang nandito kayo ni Papa. Noong araw ng exam, kung hindi ka nagmaneho ng mabilis at tumawid sa 3 traffic light, hindi ako makakarating sa exam. At noong nakaraang buwan sa kidney transplant, kung hindi nyo nahanap, ang bagay na kidney, baka ako. Mabait na bata. Nakaligtas tayo sa malaking panganib. Marami pa tayong magandang kapalaran. Ngayon, kapag naalala ko ang mga taga Shen family, na natakot ng husto sa patay na baboy, nakakatawa talaga. Magagawa ba ito? Ito ay espesyal na ginawa. Napakatotoo ng itsura ng manikin. Pinuno ko pa ito ng baboy sa loob. Pero, kailangan ba talaga itong gawin? Ito ay isang pagsubok para sa pamilya Shen. Kung sila ay mabilis na makakita, ibig sabihin, nagmamalasakit pa rin sila kay Chiaoru. Paano kung talagang hindi nila nalaman? Kukunin ko si Chiaoru at papalitan ang kanyang pangalan. Mula ngayon, wala nang koneksyon sa pamilya Shen. Yuiting, mas magaling pa rin sinuunuo sa inyo. Ito ang Kinglan. Hindi basta-basta ang makakapasok dito. Hindi katulad ni Shenruo. Isang malas talaga ang pamilya namin. Anong kasalanan ang nagawa, nagkaroon ng ganito? Patay na siya,
Tigilan mo na. Ipinakulong niya ang anak ko, sinira. Ang kinabukasan ng anak ko, kahit si Tia, dahil sa pagkamatay niya. Naging baliw, anong masama sa sinabi ko? Tama na. Masayang araw, huwag magsalita ng masama. Yuiting, bakit wala si Tia at si Yaoheng? Nagpapahinga lang siya sa bahay. Inaalagaan siya ni Xiaoheng. Mga kasama, magsisimula na ang kompetisyon. Pakilabas ang mga kalahok. Shenyo at Chen Wanning. Kaya mo yan, Nuonu. Ano nangyari kay Chen Wanning? Takot na ba siyang pumunta? Normal lang matakot, dahil sinuuno namin. Ay napakagaling. Kung wala ang kalaban, ibig sabihin. Panalo na si Nuonuo. Dahil wala si Chen Wanning. Ipinaalam ko, ang nanalo sa kompetisyong ito ay Sino nagsabing sumuko ako? May mukha ka pang pumunta. Bakit wala? Ikaw ang nambuli sa akin. Kaya nasugatan ako at muntik na. Hindi makasali. Ikaw. special admission kayong dalawa sa Kinglan. Ibig sabihin magaling kayo. Sana, sa kompetisyong ito, ipakita ninyo ang tunay ninyong kakayahan, patunayan ninyo. Para maniwala ang lahat. Pero kung takot, pwede nang umalis. Sasali ako. Ako rin. Kung ganon, simulan na ang kompetisyon. Tapos na ako. Ang galing talaga ni Nuunuo. Ang hirap. Ng problema, tapos agad. Haha. Pinuri pa ni Dian Zhao si Nuonuo. Sinabing genius, talagang walang duda. Time's up. Lapitan ng mga hurado para mag-score. Ang pamamaraan ng paglutas ng problema, napakabago. Matagal na akong hindi nakakita ng batang may ganitong talino. Paano niya nalaman ang equation na ito? Panalo na ako sa kompetisyong ito. Ang pamamaraan ng paglutas, paang kapareho ng kay Shenyu. Si Shenno ang unang nagpasa, baka naman. Kinopya niya si Shenno. Malamang, ang hirap ng problemang ito, sigurado siya. Takot siyang mapahiya kaya gumamit ng pandaraya. Hindi nakakagulat, pumasok lang siya sa Kinglan dahil sa koneksyon. Hindi ko inakala si Chen Wanning. Ang galing pala. Kaya niya ang ganito kahirap na problema. Buti na lang, tiningnan ko ng maaga. Ang lumang notes ni Shenru. Ang pamamaraan niya, sapat para manalo ako sa kanya. Mas sa pinasali niya kaya, sa competition. Maraming nakatingin, siya mismo ang sumagot. Nandiyan ang katotohanan, ito ay tahasang pandaraya. Hindi masyadong malaki ang score. Hindi naman malaking bagay. Ang pandaraya, nakakahiya, ito ay isyu ng karakter. Ang Kinglan, saan ba nila nakita ang taong ito? Nakakalungkot, nasaktan ang maraming tao. Huwag na kayong mag-away, bagamat ang pamamaraan ng dalawa. Magkatulad. Ito ay nasa isang takdang formula na may inobasyon, kaya hindi ito pandaraya.
Dian Zhao, ano na ang gagawin ngayon? Ang anak naming sinuuno ay napakahusay. Hindi tatanggap ng tabla. Hindi kami tatanggap ng tabla. Batay sa sitwasyong ito, mas mabuting bigyan sila ng dagdag na laban. Ano sa tingin ninyo? Ipwede. Sige. Ang hurado, matapos mag-usap, nagkaisa. Gagamit ng dagdag na tanong para magdesisyon ng panalo. Parang kalokohan lang ito. Ang panalo, dapat ay sa aming noo-noo. Sige, kung ganon, ako mismo ang magbibigay ng tanong. Sige, simulan na ang pagsagot. Hindi ba ito ang equation na binanggit? Sa email ni Shenruo kay Dian Zhao. Etko, malaking tulong ito sa akin. Tapos na ako. Si Chen Wanning. Baka alam niyang hindi siya makakapantay kay Shenno. Magpabaya na lang kaya tayo. Tama, isa siyang pumasok dahil sa koneksyon, sa likod ng pinto. Paano niya madaling masasagutan itong? Mas mahirap pa kaysa sa nauna? Tapos na rin ako. Maaring lumipat muna kayong dalawa sa gilid at hintayin ang mga hurado para magbigay ng puntos. Chen Wanning. Payo ko sa'yo, sumuko ka na lang para hindi ka mapahiya dito. Hindi ka naman mapapahiya kung matatalo ka sa aming noo-noo. Isang henyo. Talagang hindi nakakahiya. Ang dapat sumuko ay si Shenruo. Ikaw, yung pumasok dahil sa koneksyon. Hanggang ngayon nangangatwiran ka pa? Gusto mo bang umabot pa sa Kinglan University? At matanggal ka bago ka matahimik? Sino ba talaga ang matatanggal? Hindi pa sigurado yan. Isang taong pati mukha ay tinatago. Ano bang mabuting tao yan? Xiaoru, Shenruo. Hindi ka patay. impossible yan. Ano ba to? Base sa reaksyon ninyo, mukha ba akong isang dating kakilala? Ano ba talaga ang nangyari? Malamang nagkamali lang sila ng pagkakakilala. Talagang hindi ka si Shenruo? Ginoong Shen, baka nakalimutan mo na ang iyong sariling anak na babae. Dahil sa kapabayaan ninyo, ang bangkay ay ginatasan na ng mga uod hanggang sa wala nang natira. Paano pa siya lilitaw? Sa harap ninyo. Tama. Patay na ang etkong si Shenruo. Hindi ka maaring si Shenruo. Talagang hindi si Shenruo. Anong ginatasan ng uod? Noo-noo? Ano raw ang sinasabi niya? Hindi ba dahil sa sakit namatay si Xiaoruo? Ano ang ibig sabihin ng kapabayaan na sinasabi niya kanina? Bagaman si Xiaoruo ay medyo pasaway minsan, pero siya pa rin ang anak ng pamilya Shen. Si Xiaoruo ang iyong sariling anak na babae. Paano mo siya trinato? Paano ba talaga namatay si Xiaoruo? Ano ba talaga ang nangyari? Dinala namin si Noo-noo sa graduation trip. Kasalanan namin. Hindi namin agad napansin na namatay na si Xiaoruo. Ano? Napakalaki ng pagkukulang mo. Si Xiaoruo ay iyong anak. Anak na tunay. Ipapaliwanag ko mamaya ang mga ito. Okay? Ginoong Shen, kung tama ang alaala ko, ang bangkay ng tunay mong anak ay nasa morgue pa rin ngayon nakahiga. Kung gusto ninyong makita, may oras pa. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ang bangkay ni Xiaoruo hanggang ngayon ay hindi pa rin sinusunog? Hindi ba't ilang buwan na siyang patay? Sabi ng manghuhula na huwag ilipat ang bangkay ni Xiaoruo. Kung hindi, malas ang sasapitin ng pamilya nating Shen. Ikaw ba talaga? Ang tunay na ama ni Xiaoruo? Paano mo siya nagawang ganyanin? Tama na. Ang resulta ng tea break ay maaari nang ianunsyo. Bago yon, gusto kong magtanong sa estudyanteng si Shenyu. Paano mo naisipang gamitin ang formula na ito upang malutas ang problemang ito? Siyempre, dahil ito ang pinakamadali at mabilis na solusyon. Ito ang formula na binanggit sa lihamin na Shenruo at Dian Zhao. Walang duda na ito ay tama. Ang nanalo ay dapat ang aming sinuunuo. Tama ba? Siyempre naman, talagang sinuunuo natin ang mananalo. Inihahayag ko na ang nanalo sa kompetisyong ito ay ang estudyanteng si Chen Wanning. Ano? 3 linya at kalahati lang ang isinulat ni Chen Wanning. Bakit siya ang nanalo? Talagang may koneksyon. Pwede palang mandaya ng hayagan. Talagang wala ng batas-batas. Inaamin ko na ako'y may kinikilingan. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat.
Paano nagawa ni Dian Zhao yon? Sa ganitong antas ng kompetisyon. Paano siya nagawang mandaya ng hayagan? Sa estudyanteng si Chen Wanning. Hindi mo naman dapat pagkatapos mahayag ang katotohanan ay humingi ng paumanhin kay Chen Wanning. Talagang hindi makatuwiran ito. Mukhang ang background ni Chen Wanning ay talagang matibay. Ganito pala. Talagang kahihiyan sa akademya. Pinapangakuan ng paumanhin ang akademikong si Dian Zhao sa harap ng publiko. Ang background niya. Nakakagulat isipin. Alis na ako sa Finland. Sa mga taong katulad niya, na nakatungtong sa ating ulo, ay yung mga mahihirap na estudyante. Hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataong umahon. Kahihiyan, kahihiyan. Ang problemang ito, alam na ito ni Shen Nu noon pa. Ang taong pinoprotektahan ni Dian Zhao ay si Shen Nu. Paano nangyari yon? Hindi ba si Chen Wanning ang nanalo? Dian Zhao, ano ba talaga ang sinasabi mo? Noo, ipaliwanag mo nga sa lahat. Ako na ang magsasabi. Noong mga nakaraang taon, sa aming pagsusulatan ni Shen Nu, napag-usapan namin ang problemang ito. At ngayon, si Shen Nu. Ang paraan ng paglutas niya sa problemang ito ay ang parehong. Unang paraan ng paglutas na naisip ko noon. Ang ibig mong sabihin, alam na ito ni Noo dati? Totoo yan. Kung ganon, paano siya natalo sa competition? Dahil mali ang sagot na ito. Ano? Paano nangyari yon? Sa liham na yon, maliwanag na si Dian Zhao ay buong pagmamalaking ipinagmayabang ang kanyang natuklasan. Siya ay akademiko ng Kinglan. Paano siya nagkamali? Shen Nu, nakalimutan mo ba? Noong tayo'y nagsusulatan, maliwanag mong sinabi na ang ganitong paraan ng paglutas ay mali. Ang taong yon ay ikaw. Noon, napagkasunduan namin na sa susunod naming pagsusulatan, ibabahagi niya sa akin ang kanyang paraan ng paglutas. Ngunit pagkatapos, ang loob ng mga hurado, sa hindi malamang dahilan, biglang nawala ang aming komunikasyon. Kaya, inilagay mo ang problemang ito bilang dagdag na tanong sa kompetisyon upang makuha ang pinakamahusay na sagot. Tama. Hindi ako agad nakasagot noon sa iyong liham. Dahil nag-isip ako ng matagal. Napagtanto ko ang iyong pamamaraan. Ang pinakatamang pamamaraan. Ganun ba? Matagal akong nag-isip. Sa tingin ko, ito ang pinakaangkop na paraan ng paglutas. Totoo pala. Siyempre, ito ang bunga ng iyong buong buhay na pananaliksik. Paano ito magkakamali? Napakayabang ko noon. AMEA, Shen Nu. Nabigo ka sa akin. Itong si Dian Zhao. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang kasalanan ni Noo? Siyempre. Maling pagpuri kay Dian Zhao. Sa buong buhay niya. Ayaw na ayaw niya sa ganong klase ng tao. Kaya nga ganito si Dian Zhao. Kay Shen Nu, dahil sa research paper na inilathala ni Dian Zhao, nagtanong ng duda si Shen Nu. Ilang taon pa lang, bakit nagbago na si Shen Nu? Ano ba alam ninyo? Ito ang aming Noo. May pinag-aralan. Ayaw niyang mapahiya si Dian Zhao sa harap ng maraming tao. Pero hindi dahil doon. Ay si Chen Wanning na ang mananalo. Hindi kami sang-ayon sa resulta. Nanalo si Chen Wanning dahil tama ang kanyang sagot. Paano nangyari? 2 o 3 linya lang ang sinulat niya. Paano naging tama yon? Kapag mas mahirap ang problema, mas simple ang solusyon. Iyan ang sinabi mo. Noon, nakalimutan mo na ba? Ginamit mo ang sagot na itinanggi mo noon. Tapos wala kang masagot sa mga sinabi mo dati. Senyor, tinyak mo ba talaga ang tunay na pagkatao ng estudyanteng ito sa harap mo? Posible kaya na hindi niya sinulat ang liham na ito. Kung hindi ako, ikaw ba? Ako. Makatwiran ang pagtatanong ni Wanning. Shen Nu, bakit ka ganyan kabalisa? Nag-alala ka ba? Sino ang nag-alala? Hindi talaga. Sinabi mismo ni Dian Zhao na si Shen Nu ang laging nakikipag-ugnayan sa kanya. Mali ba iyon? Alam ko, Emar Shen, na mayroon ka pang panganay na anak na babae, na nagngangalang Shen Ruo na parang tulad. Magaling siya sa pag-aral, lalo na sa pananaliksik. At maraming bises na nanalo ng parangal. Huwag kang magsalita nang walang basehan. Ang mga bagay sa pamilya namin, paano mo nalaman? Baka nakalimutan mo, Emar Shen, ako ang gumawa. Nag-autopsy sa iyong panganay na anak, ang kanyang mga datos. Natural na alam ko. Ang ibig mong sabihin ay, ang Shen Ruo na nakikipag-ugnayan sa akin noon, ay ang kanyang panganay na anak? Hoy, Emar Shen. Ano ba talaga ang nangyari? Noon, matibay mong sinabi sa akin na si Shen Ruo ang nakikipag-ugnayan sa akin. Nang maglaon, pinalitan ang pangalan bilang Shen Yu. Ano, ikaw mismo, noong panahong iyon, ay umamin ng harapan. Si Noo talaga, si Noo. Malamang, si Shen Nu ay hindi si Shen Ruo. Senyor, tungkol sa pangyayari ngayon, inaasahan ko magbibigay ka ng paliwanag kay Wanning. Siyempre, upang matiyak ang patas na kompetisyon,
ang aming panel ng hurado ay magkakasamang maghahanda ng mga tanong. 3 araw mula ngayon, sa harap ng live na kamera, magdaraos kami ng isang formal na kompetisyon para sa kanila. Ano sa tingin ninyo? Estudyanteng Shenyo, may tanong ka ba? Wala akong problema. Mabuti, napagkasunduan na ito. Tatay, talaga bang si Chen Wanning ay si Shenruo? Impossible. Noong araw na iyon, nakita natin ng personal ang kanyang bangkay. Kahit na si Hua Tuo ay muling mabuhay, hindi niya magagawang ang isang bunto ng bulok na laman ay maging isang buhay na tao. Ngunit ang kanyang mga mata at kilay ay talagang kahawig ni Shenruo. Anong mangyayari kahit magkamukha? Madali lang kung gusto mong malaman ang katotohanan. Pumunta tayo at tingnan, malalaman natin. Tara na. Tatay, alin sa mga ito ang tunay na si Shenruo? Masyadong malayo, hindi ko rin makita ng malinaw. Sa wakas, naalala mong kunin ang iyong anak na babae. Bigla-bigla kang dumarating. Sino ba ang gusto mong patakutin hanggang mamatay? Paring forensic, nakakamatay ang biglaang pagpapakita sa tao. Kung wala kang ginagawang masama, hindi ka matatakot sa multo. Ito, Paring forensic, ito ba talaga ang aking anak na babae? nakasulat diyan, di ba? Pero para sigurado, kumpirmahin natin. Kumpirmado na? Kumpirmado na. Takpan mo na ng tela. Talagang hindi mo na kukumpirmahin? Baka mamali. Hindi makakamali. Ito ang aking anak na babae. Shenruo. Pumirma ka rito sa dokumento at kunin mo na siya. Tapos na ang lahat. Salamat, Inang. Sa pagkakaroon nito, magagawa ko ng ganap na magtuloy ang ugnayan sa Panosyen. Mabuti. Maghanap tayo ng panahon para ilipat ang iyong rehistro sa pangalan ko. Ang ganda ng pangarap mo. Tatay, Ay, narinig mo ba? Tinawag niya akong tatay. Ampon ka lang, ano bang ikinagagalak mo? Mas mabuti pa ang ampon kaysa sa inang tagapag-alaga mo. Ano naman ang masama sa pagiging inang tagapag-alaga? Ang anak na babae, dapat sumunod sa nanay. Doon lang siya magiging masaya. Anong alam mo? Hay, noong una, pinabalik ko si Wanning sa pamilya Shen. Inisip ko, mga tunay niyang magulang yon. Sa harap ng mga tunay niyang magulang, di na siya mag-alala sa pagkain o damit. At siguradong di siya apihin. Pero sino ang mag-aakala na mismong ako ang nagtulak sa aking Wanning? Sa ganoong impyerno? Kung alam ko lang, kahit mawalan ako ng buhay noon, hindi ko hahayaang kunin kanila. Anong gagamitin mong ipaglalaban? Mayaman at makapangyarihan sila. Paano mo sila matatalo? Isang matanda ka lang? Ninang Tay, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Hey! Sigurado ka bang hindi malalaman ng pamilya Shen? Huwag kang mag-alala. Gustong-gusto nilang. Madali ang ilibing at sunugin ang bangkay. Ayaw na nga nilang tingnan. Mahirap talunin si Chen Wanning. Kung notes lang ni Shenruo ang basehan, kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Hoy! Sino to? Sinong nang api sa bunsong kapatid namin? Kuya, bakit ka nandito? Narinig ko, kremasyon ni Shenruo ngayon. Dumaan ako para magdiwang kasama nyo. Ano? Ayaw nyo ako? Pwede kong samantalahin tong hayop na to. Siyempre naman, kuya. Pero Pero kuya, baka madismaya ka. madismaya. Anong ibig mong sabihin? Hindi patay si Shenruo. Anong sinasabi mo? Kuya, hindi mo ba narinig? May isang Chen Wanning na halos magkamukha ni Shenruo. Kailangang paniwalaan ni Shen Xiao na si Chen Wanning ay si Shenruo. Saka lang niya matitigil ang paglahok ni Chen Wanning sa kompetisyon. Hay, magkamukha lang naman. Narinig ko rin yan sa mga magulang ko. Kremasyon na si Shenruo. Paano siya mabubuhay? Di ba? Di rin ako makapaniwala. Pero yung dalawa, sobra talagang magkamukha.
Gaano naman kalapit? Pangangatawan, mukha, dating, pati paraan ng pagsasalita. Hindi man eksaktong kapareha, siguradong 75%. Kung may pagkakataon, gusto kong personal na imbestigahan. Ang pinagmulan nitong si Chen Wanning. Sige. Pupuntahan ko na itong si Chen Wanning. Base sa galit ni Shen Chao kay Shen Ruo. Chen Wanning, magdasal ka na lang. Tay, huwag kang mag-alala. Babalik ako pagkatapos ng kompetisyon. Esa, CJ. Shen Ruo. Ikaw nga. Nagkakamali ka. Huwag kang makunwari. Isinakdal mo ako. Kahit maging abo ka pa. Makikilala pa rin kita. Ulitin ko, nagkakamali ka. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang aking di. Nagkukunwari ka pa. Buti na lang at nahuli kita. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Sinuntok mo ako? Ngayon na ang katapusan mo. Sa ganitong oras na, nasaan na si Chen Wanning? Baka naman takot na. Siguro naisip niya. Hindi siya makakapantay sa ating sinuuno, kaya natakot na pumunta. Sa harap ng kagalingan ng ating sinuuno, normal lang na tumakbo siya. Mga hurado, hanggang ngayon wala pa siya, dapat na bang kanselahin? Ang kanyang karapatan sa paligsahan. Malapit ng mag-oras, bakit wala pa si Wanning? Chen Wanning, ako lang ang dapat na number 1 ngayon. Dian, malapit ng mag-oras, maghihintay pa ba tayo? Sundin ang proseso. Opo. Inihahayag ko, ang paligsahan ay magsisimula na. Magsimula ang mga kalahok. Hoy, Lao Chen, nakausap mo ba si Wanning? Kakatawag lang niya sa akin. Dapat nasa Kinglan na siya ngayon. Naku, wala pa siya. Hindi rin siya makontak. Naku, may nangyari kay Wanning. Anong gagawin mo? Illegal ito. Illegal? Kung kaya mo, isakdal mo ulit ako. Anong gagawin mo? Hindi mo ba nakikita? Papatayin kita. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na maayos. Maayos? Nang isinakdal mo ako noon. Bakit hindi ka nag-usap na maayos? Hindi ako yon. Nagkakamali ka. Talagang hindi ako ang Shen Ruo na sinasabi mo. AMEA, hanggang sa huli, matigas pa rin ang ulo mo. Talagang hindi ako ang taong sinasabi mo. Kung hindi mo naniniwala sa akin, tingnan ang aking di. Ang aking di ay nasa aking bag. Hindi ako talaga. Hindi ka talaga Shenruo. Bagaman maraming katanungan pa rin, walang kompetisyon ng laban. Paano ako mawawalan? Impossible ito. Ikaw ang Shenruo. Maghintay ng sandaling. Ang kamatayan ay nasa akin. Sabihin lamang sa hari ng imbiyern. Sa tingin mo hindi inilagay ka ni Shen Ruo. Itinapon ko ito sa bilangguan. May ebidensya ako sa aking telepono. Maaaring patunayan ang kanyang innocence. Bakit dapat ako maniwala kung ano ang sinabi mo? Ito ba ay totoo o hindi malaman mo sa isang tingan? Paano niya ito ginawa? Ikaw ay Shenruo. Kailangan kong kamay sa aking mga papel. Ito Chen Wanning. Hindi pa ako nakita ng isang anino. Matatag ang unang pangalan ni Nuonuo. Ngayon, kahit na ito ay nahuhulog mula sa kalangit, mahigit sa 10 minuto lamang ang natitira. Maaari ba itong lumipat? Ito ay totoong masyadong masama sa orihinala. Ang aming pamilya Nuonuo, gusto din na magkaroon ng isang magandang labanan sa kanya na alam na siya ay kaya hindi intelif. Natakot akong dumating bago ako pumasok sa kompetisyon. Hindi ba tama yun? Alam ko na hindi ito maaaring tumutumato. Ito mang at umiyak mas maan. Ha ha ha. Huwag masyadong maaga. Ito ay oras. Manatili mo pa rin ang iyong bibig na isinara. May kakayahan ka. Hayaan lamang si Chen Wanning. Ngayon lumabas sa lupa at sagutin ang mga katanungan.
Diyan, ipahayag natin ang mga resulta ng kompetisyon. Okay. Dahil sa Chen Wanning, ang panel ng mga hukom na hindi dumalo sa kompetisyon na ito ay nagpasya ng unanimo. Maghintay ng sandaling. Chen Wanning, bakit ka narito? Kaya kung saan sa tingin mo dapat ako. Mahal na guro, maaari kong sagutin ang tanong. Okay. Wanning refueling. Isa 0 minuto lamang ang natitira. Ilang katanungan maaari niyang sagutin? Siya ay nakikipaglaban para sa wala. Ito ay magpapangyari sa iyo na wala ang iyong mga mata at masasabi mo rin na nagtrabaho ka. Chen Wanning, maghintay ka. Sigurado akong mananalo ako sa oras na ito. Ang oras ay umabot, mangyaring tumigil sa sagot. Sinabi ko, kinakailangan bang basahin ang mga papel? Diretso na lang mag-announce ng resulta. Nga, ang tagal na nating nakaupo dito, nakakapagod na. Sayang lang ang oras. Ngayon, ipinapahayag ko na ang nanalo sa paliksahang ito ay Chen Wanning. Ano? Ito ang mga papel ng dalawang kalaho. Kung mayroon man dito, na may pagdududa sa resulta, maaaring magsalita anumang oras. Mukhang talagang mas magaling si Chen Wanning. Maaming mali si Shen Yu. Halos pasang-awa lang. Hindi ba si Shen Luo ang top-notcher ng buong bansa ngayong taon? Bakit ganoon lang ang kanyang kakayahan? Nga, baka nagkamali? Nagkamali nga. Ang top-notcher ng buong bansa ay ang kanyang kapatid na si Shen Ruo. Mayor, ano ba talaga ang nangyari? Ang dalawang kandidatong si Shen Ruo at Shen Yu ay halos magkapareho ang pangalan. Nagkamali kami noon, kaya't nabasa ang Ruo bilang Nu. Kaya nangyari ang pagkakamaling ito. Pero kung mali ang admission letter, bakit hindi? Nagpadala ang Xinhua at Peking. Pakakanselahin ang enrollment ni Nuo Nuo. Ang admission letter ng Xinhua at Peking ay para kay Shen Ruo. Bukod pa rito, si Shen Nu ay pumasok sa Kinglan. Hindi siya nag-enroll sa Xinhua at Peking. Ang pagkakamaling ito, hindi namin agad napansin. Pero hindi. Namatay si Shen Ruo isang araw bago ang college entrance exam. Hindi siya nakapasok sa exam hall. Paano siya naging top-notcher? Tama, na-verify na ng forensic. Ang oras ng pagkamatay ng Edco ay isang araw bago ang exam. Kakaiba, parang patay na ba't nakapag-exam pa? Halos magkapareho ang pangalan ng dalawang ito, baka sa Xinhua at Peking, ang nagkamali sa admission letter. Siguradong sa Xinhua at Peking ang pagkakamali. Ang top-notcher ay dapat na si Nuo Nuo lang. Para masiguro ang sitwasyon, bumuo kami ng espesyal na investigasyon. Kinuha ang lahat ng CCTV footage sa exam hall at sinuri ang sulat kamay sa mga papel. Impossible yan. Tingnan ninyo, ang pangalan sa papel ni Chen Wanning. Shen Ruo. Siya si Shen Ruo. Si Chen Wanning ay si Shen Ruo. Impossible. Chen Wanning, huwag kang magpanggap dito. Naging abo na si Shen Ruo. Ako ang nagpapanggap. Ikaw ang nagsabi sa pinsan ko na ako si Shen Ruo. At hinikayat mo siyang itali ako bago ang kompetisyon, di ba? Huwag kang magsinungaling. Wala akong kinalaman diyan. Kung hindi nakita agad ng aking amang kinuko, papanawin sila ng kalamano. Ni Shen Xiao. At siguro iyon ang gusto mo, di ba? Shen Yu, ano ba talaga ang nangyari? Nuo Nuo, sabihin mo na ang totoo. Bakit siya nagsasalita ng kung ano-ano dito? Nasaan na ba talaga ang kuya mong si Shen Xiao? Sigurado ako, hindi ka makakasakay sa akin, Nuo Nuo. Kaya gawa-gawa ka ng kwentong ito para siraan siya. Ang aming Nuo Nuo, hindi gagawa ng ganong bagay. Hanggang ngayon, Shen Heng, pinatatanggol mo pa rin ang kapatid mong ito. Kuya ko siya, natural lang na ipagtanggol niya ako. Mas mabuti pang sabihin mo na ang totoo. Sino ka ba talaga? Hindi ba't araw-araw mong hinihiling na ako ang kapatid mo? CJ, pagbibigyan kita. Ako si Shen Ruo. Impossible. Si Shen Ruo, malinaw naman na. Nakremate na. Dati, pwede sana mamuhay ng tahimik habang buhay bilang Chen Wanning. Kayong pamilya Shen Ang. Nagtulak sa akin sa kamatayan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Narinig ko, si Shen Ruo pala ang tunay na anak ng pamilya Shen. Si Nuo Nuo, ampon lang. Narinig ko rin, namatay si Shen Ruo sa bahay ng mga Shen. At ang kapitbahay ang nakaramdam ng mabahong amoy, kaya tumawag ng pulis. Nang matagpuan, bulok na ang katawan. Talagang paborito ng pamilyang ito ang ampon. Kung ganon, talagang pagbabalik ng hari ito para humingi ng katarungan.
Mapapatunayan ko, siya talaga si Shenruo. Tingnan ninyong mabuti. Ito si Chen Wanning. At ang ENA test result ni Ginong Shen. Maliwanag na nakasulat, mag-amang tunay sila. Impossible to. Shenru. Si Shenru nga, pero malinaw naman na. Nabubulok at nangangamoy ka na, o baka naman ipinadala ka na nila. Para maging abo. Ginong Shen, baka malabo na ang mata mo. Hindi mo nakilala ang sarili mong anak. Simula pagkabata, may malubha akong kidney failure. Isang araw bago ang college entrance exam. Nahilo ako sa bahay. Si Papa, ang amang kinukup ko. Ang tumawag at nang hindi ako sumagot, alam niyang may nangyari sa akin. Kaya kasama ng aking inang kinukup, hinanap nila ako. Buti na lang at naagapan, nakapag-exam pa ako at nagpa-kidney transplant. Kaya lang nakaligtas ako. Kung hindi ka patay, Sino yung bangkay na sinunog 3 araw na ang nakalipas? Hindi yun tao, manikin lang yun na. Pinuno ng baboy. ano? Ete, paano mo nagawa yon? Mabait naman sa'yo sina mama at papa. Paano mo sila niloko? Huwag kang magkunwaring mabait. Itigil mo na iyang pagpapanggap mo. Kung sana pansinin niyo lang ako noon, makikita niyo. Na hindi talaga ako yun. Yuiting, hindi mo ba talaga tiningnan kung sino talaga yung bangkay? Si Xiaoru ba talaga? Nga Yuiting, kahit anong sabihin mo, anak mo pa rin siya. Paano ka naging pabaya? Hindi ko kasalanan to. Bulok na yung bangkay noon. Paano? Kung makikilala, Hindi mo kayang makilala sa puso mo. Hindi ako mahalaga. Kahit anong sabihin. Mabuti ng buhay si Xiaoru. Parehong pumasa sa kinglan ang 2 anak, double ang saya ng pamilya Shen. Xiaoru, umuwi ka na kay Papa. Kailan ako nangako na uwi sa inyo? Shenruo, huwag kang magpakapasaway. Ete, pinatawad ka na ni Tito at Tita. Sumama ka na sa kanila, Shenruo. Noon, ginulo mo ang pamilya Shen. Hindi na namin yon pinansin. Ba't ngayon ka pa nagmamataas? May ibang gumulo sa pamilya Shen noon. May ibig ka bang sabihin? Anong ibig mong sabihin? Shenru, ipaliwanag mo. Ang ibig kong sabihin, hindi ako yung gumawa noon. Kung hindi ikaw, sino? Tanungin niyo ng mabuti ang pamangkin niyo. Noo, anong ibig niyang sabihin? Magsalita ka. Paano mo nasabi yan sa harap ng kamera? Gusto mo lang itago ang kasalanan mo. Sa harap ng buong bansa, alam ko. Mahirap lang ang buhay mo noon, kaya. Naiinggit ka. Naiinggit ka sa mga anak ng pamilya Shen. Pero magkakapamilya tayo. Kahit anong gawin mo, mapapatawad ka namin, Sobrang balukto talaga ng isip ni Shenruo. Pati kapamilya niya, pinatulan niya. Ganito talaga ang klase ng tao na ito. Talagang masamang ugat. Masyadong mabait naman ang pamilya Shen. Ganito na ang sitwasyon. Tatanggapin pa rin nila siya. Ete, kung magsusori ka lang ng tapat, mapapatawad ka namin. Huwag kang magpakalabis, Shenru. Ang bait-bait sa'yo ni Noo. Bakit mo pa siya itinulak? Mukhang tama nga ang desisyon ko noon na iwan kayo. Ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Sayang ang pag-aalaga namin sa'yo. Talagang kahihiyan sa pamilya. Paano kami nakapagpalaki ng isang suwail na anak na tulad mo? Yung nangyari sa pinsan ko noon. Siya noo talaga ang may gawa, pero hindi niyo inintindi. Walang pagtatanggol, lahat ng sisi napunta sa akin. Dahil sa utang na loob ko sa pagpapalaki niyo sa akin. Natatakot akong masaktan at magalit kayo sa kanya. Kaya tiniis ko. Pero ngayon, sasabihin ko na. Ngayong araw na ito, buong-buo na akong hihiwalay sa inyo. Paano naman mangyayari yon? Si Noo, mabait at masunurin. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Shenruo, ikaw ang nagkamali. Tapos binabagsak mo ka kay Noo ang sisi. Wala ka na bang konsensya? Nagkamali ka na, di ka pa nagsisisi. Ang klase mong tao, di na karapat dapat bumalik sa pamilya Shen. Shenruo, ang mukha ng pamilya namin. Ikaw ang nagpahiya. Ngayon, sa harap ng lahat. Parurusahan kita. Tito, huwag mong galawin si Xiaoru. Sinong may lakas ng loob na galawin ang anak ko? Anak ko to. Umurong ka, Ninang. Ikaw? Anak, halika. Anak, nakalimutan mo na ba kung paano kanya niloko? Nanay, atay. Nagkamali tayo kay Xiaoru. Anak, huwag kang maloko ni Shenruo. Panig lang niya yan. Nanay, hindi ako niloko. Noon, akala ko rin si Xiaoru ang nandaya sa akin. Hanggang sa nakita ko ang video. Anong video?
Noon. Anong nangyari? Ikaw ang dahilan sa anak ko. Papatayin kita, masamang tao. Pinagpakitaan ka namin ng kabutihan, tapos ginawa mo. Ang ganitong bagay? Hindi totoo yan. Shenyo, anong kasalanan ang nagawa ng pamilya namin? Kaya't ampon ka naming isang taong walang utang na loob. Ngayon, papatayin talaga kita. Kuya, tulungan mo ako. Umalis ka, wala akong kapatid na tulad mo. Tita, alam kong mali na ako. Masamang tao, Tio. Ngayon, parurusahan kita para sa tatay mo. Tama na, dito sa Kinglan, umuwi na kayo. Patayin kita, isang tao. Ayos mo ang problema niyo sa bahay. Wala akong pakialam, ang bait-bait namin sa'yo. Pero dito, ginawa mo kayo. Dapat sundin ang mga patakaran ko. At saka, hindi. Ngayon, si Shenyo ay tao pa rin ng Kinglan. Hindi ko hahayaang magulo kayo dito. Anong kasalanan? Kaya ampon ka naming, Dian Zhao. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ngayon. Si Shenyo ba ang penpal na hinahanap mo noon? Kuya, ikaw. Ano ibig sabihin nito? Tita, alam kong mali na ako. Masamang tao, Tio. Ngayon, parurusahan kita para sa tatay mo. Tama na, dito sa Kinglan, umuwi na kayo. Ayusin ang problema sa bahay, wala akong pakialam, pero dito, dapat sundin ang mga patakaran ko. At saka, ngayon, si Shenyo ay tao pa rin ng Kinglan. Hindi ko hahayaang magulo kayo dito. AME. Dian Zhao, hanggang ngayon, iniisip mo pa rin. Si Shenyo ba ang penpal na hinahanap mo noon? Ikaw, ano ibig sabihin nito, Dian Zhao? Nadaya ka. Ang penpal na hinahanap mo ay hindi si Shenyo, kundi si Shenru. Pero yung mga impormasyon dati, hindi tugma. Dian Zhao, para umangat pa ang pamilya Shen. Nilinlang kita, pinapasok ko siya. Sa Kinglan, ano? Bago nahanap si Xiaoru. Shenyo ang tawag sa kanya, si Shenyo. Patuloy na inaagaw ang pangalan niya, ayaw ibalik. Kaya napilitan kaming palitan ang pangalan niya. Tawaging Shenru. Kaya, alam mo na noon pa, na hinahanap ko. Si Xiaoru. Kasalanan ko lahat noon, naisip ko lang, kahit papaano. Wala na si Xiaoru, may bakanteng pwesto. Ay sakay noo-noo, sa kanya na lang. Ang biyaya ay dapat sa sariling pamilya lang. Ay naku, nabulag ka lang sa pansariling interes. Xiaoru, kasalanan ko lahat. Ako ang may mali. Ako, anak. Patawad na, okay ba? Wag, di ko kaya tanggapin yan. Xiaoru, anak. Noon, mali ang tiyuhin mo sa'yo. Kaya sanay, patawarin mo na ako. Inga, Xiaoru, sa totoo lang, magkakapamilya tayo. Magkakapamilya. Pero ako at si Shenyo, hindi magiging magkakapamilya. Xiaoru, kasalanan ko lahat. Kung papayag kang sumama sa akin pabalik sa Shen. Ngayon din, itataboy ko si Shenyo. Sa pamilya. Tatay, paano mo nagawa to sa akin? Huwag mo akong tatawaging tatay. Di ako tatay mo. Xiaoru, noon nagkamali ako. Kasalanan ko. Sumama ka na sa amin. Sa susunod, alagaan kita ng maayos. Hindi kita pababayaan. Di ko kailangan yan. Xiaoru, huwag kang magtampo. Magkadugo-dugo pa rin tayo. Sa pamilya, walang hindi napapatawad. Pamilya. Ako, ang tatay ko, at ang inaamahan ko, yun ang pamilya ko. Kahit paano, wala silang dugong kaugnay sa'yo. Hindi tulad ng pamilya namin sa Shen. Dugong kaugnay. Noon, akala ko, ang dugo ang pinakamatibay na ugnayan sa mundo. Pero kayo ang nagturo sa akin na ang pamilya ay pwede mong piliin. At ikaw, di karapat dapat maging pamilya ko. Tara na, tay. Nay, Xiaoru, tumahimik. Inihahayag ko, ang Kinglan Research Institute ay tatanggalin si Shenyo at hindi na siya muling tatanggapin. Wala na. Tapos na ang lahat. Naku, saan tayo pupunta? Siyempre, sa presinto. Dali, ilipat natin ang huko ni Waning sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang opisyal na anak ni Chenlu. Tama at legal na anak. Ano ka, Hiling? Waning, makinig ka sa inang panguman. Sa akin ilalagay ang huko. Ang anak, dapat sumama sa ina, di ba? Lulutuan kita ng masarap. Hoy, bay, ano ba yan? Halatang hinahamon mo ako. Kukunin mo ang anak ko, sa akin ilalagay. Anong kukunin? Matagal nang malapit sa akin si Waning. Ako ang kanyang inang panguman. Dapat sumama sa ina ang anak. Araw-araw pa akong makakasama niya.
Sa akin na ilagay. Sundin mo ako. Sa akin ilalagay. Ay naku, tama na. Huwag na kayong magtalo. Sa palagay ko, tayong tatlo. Diretso na lang sa isang kuko na libro. Ganito. Walang mag-aaway. Tara na.